Dakila ang pangalan ng ating Panginoon. Purihin ang kanyang pangalan. Amen. Sa mapagpalang umaga po, Pastor Bobby Librado, Pastor Cynthia, Pastor Joel, at sa lahat ng mga pastor na ating kasama. Gayon din sa mga faithful saints sa platform nito ay sumatin lahat ang biyaya po ng ating dakilang Panginoon na siya pong nagbigay sa atin ng buhay at kalakasan. Isang malaking pribileyo at karangalan po na muli po ay magbahagi ng salita ng Panginoon sa inyo patungkol sa morning manna ng ating Diyos na ating pagsasaluhan. Ating pumbuksan ang Joel chapter 2 verse 25. Ang sabi po ng Panginoon kay Joel ay ganito: "And I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm and the caterpillar and the palmer worm, my great army which I sent among you. At aking sasauli sa inyo ang mga taon na kinain ng balang ng uod at ng kuliglig at ng tipaklong na siyang aking malaking hukbo na aking sinugo sa gitna ninyo." Sa Ruth chapter 4 verse 15, "And he shall be unto thee a restorer of thy life, and a nourisher of thine old age for thy daughter-in-law, which loveth thee, which is better to thee than 7 sons hath borne him." At siya magiging sa iyo ay isang tagapagsauli ng buhay at tagapagkandili sa iyong katandaan, sapagkat ang inyong manugang na nagmamahal sa iyo ay nagkaanak sa kanya at siya ay mahigit pa sa iyo kaysa 7 anak. Purihin ang pangalan po ng ating dakilang Panginoon. Tunay po na napakabuti ng Diyos sa ating buhay. At ngayong umaga ay dalhin ko sa salita ng Panginoon. God is my restorer. Ang Panginoon ang siyang tagapagsauli. Amen. Sa ating buhay, tunay po, amen, ang ating Panginoon na ating pinaglilingkuran is our God, is the God of restoration. Pag sinabing restoration, ito po ay salita na kung saan ay panunumbalik o isauli. Yung mga bagay na kung saan ay maaring nawala po sa tamang direksyon o tamang imahe. Katulad po halimbawa na isang tahanan na kung saan ay lumang-luma na at ito po ay sabihin na natin na ito po ay heritage, antigo na yung bahay, isang taon na nakalipas pero nakatayo pa rin, amen. At ito po ay kung ito po i-restore, amen, mapapanumbalik po ang tinatawag na tamang anyo nito at ganda nito ayon doon sa panahon na kanyang pinagtayuan at the same time ay yung kanyang itsura. Sa ating buhay tunay po na ang Panginoon ay magaling po pagdating sa restoration. Binabago tayo ng Panginoon at alam natin na tayo po minsan po ay nagkukulang sa Panginoon. Lagi natin tandaan, ang Diyos ay tapat na Diyos na kung saan minahal tayong lahat at gusto niya tayong ipanumbalik niya sa Kanya, sapagkat minsan po tayo po ay napawalay sa harapan ng Panginoon at minsan po ay nagbago yung takbo ng ating buhay. Anumang sitwasyon o pangyayari na nagdaan sa buhay mo ay gustong ibalik niyang lahat ang naukol sa iyo, ngunit kailangan din natin ibalik sa Kanyang ating paglilingkod na minsan po ay ating nakaligtaan. Kaya nga sa ating buhay, saan ba tayo dapat manumbalik? Kaya bago po tayo restore ng Lord, kailangan tayo po ay mag-initiate, tayo po ay gumawa ng paraan, tayo po ay makabalik po sa harapan ng ating Panginoon. Maaring ang ating broken relationship with God, na kung saan yung ating pagmamahal ay unti-unti pong tumatabang. Amen. Kaya sabi po ng Panginoon sa Revelation, na meron lamang ako sa laban sa iyo na ibalik mo ang iyong unang pag-ibig. Maaari makapit sa buhay po natin na yung ating pag-ibig po minsan po ay nalalamig. Pero tandaan natin makapit, kailangan tayo po ay muling mag-init ang ating pagmamahal po sa ating Panginoon. Maaari makapit sa ating buhay, ibalik po natin yung mga bagay na kung saan ay broken relationship, broken promises na ating
binitawan sa ating Panginoon. Kaya nga mahalaga po sa atin, amen, day by day, kinakailangan po na lagi tayo nag-examine, lagi po tayo nagsisiyasat sa buhay po natin kung tayo po ay nawawala na po ba sa ating Panginoon, baka tayo po ay hindi natin napapansin na minsan ay mas lamang pa yung mga bagay na ginagawa natin kaysa sa mga bagay na kung saan ay para sa ating Panginoon. May mga panahon na tayo ay nakakalimot sa ating dakilang Diyos at kadalasan tayo po'y napapalayo sa Kanya at tayo po'y nagkakasala sa ating Panginoon. Kaya nga sabi po ng Sikaraya ay ganito, kapatid. Be not as your fathers, unto whom the former prophet have cried, saying, Thus saith the Lord of hosts, Turn ye now from your evil ways, and from your evil doing, but they did not hear, nor hearken unto me, saith. Malinaw po, sinabi ng Panginoon na huwag kayong maging gaya ng inyong mga magulang na kung saan ay lumayo po sa presence ng ating Panginoon, na siyang pinagsabihan ng una ng propeta na nagsabi ganito, ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, manumbalik kayo ngayon na mula sa inyong masamang lakad at sa inyong mga masamang gawain, ngunit hindi nila dininig o pinakinggan man ako, sabi ng ating Panginoon. Lagi po natin tandaan, every time na tayo po ay nakakalimot sa ating Panginoon, nagpapaalala po ang ating Panginoon. Naalala niyo po ba si Haring Solomon na siya po ay tumatalikod na sa harapan ng Panginoon? Pero bago po ang pagtalikod po ni Haring Solomon, nagpaalala po ang ating Panginoon na sa pamagitan po ng panaginip po kay Solomon, may nagpakita ang Panginoon na sabi niya doon, kung ikaw ay gagawin mo yung tama at ikaw ay maglilingkod sa akin, mananatili sa iyo yung mga bagay na aking pinangako sa iyong Ama. Kaya kung titingnan natin minsan, amen, sa ating buhay, tayo rin po ay nagkukulang, tayo rin po ay nagkakasala sa ating Panginoon, na minsan nire-remind tayo ng Panginoon, may mga signs na tayo hiningi ng Lord, na kung saan ay ibinigay po ng Panginoon sa atin, na kung saan malinaw na lagi pong may paalala ang Panginoon. Kaya sa Malakay chapter 3 verse 7, even from the days of your fathers, ye are gone away from mine ordinances, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But ye said, wherein shall we return? Ito yung mabigat na tayo po ay pinapanumbalik ng Panginoon. Madalas tinatanong natin, Panginoon, saan kami mananumbalik? Minsan po, pag ang tao po ay nagkakasala na sa harapan ng Panginoon, ang madalas na nagiging problema po ng isang tao nagkakasala sa harapan ng Panginoon ay yung pride, na kung saan ay hindi po niya matanggap na siya po ay mali sa harapan po ng ating Panginoon. Maging sa ating kapwa-tao, pag tayo po pinagsasabihan, amen, di po ba minsan, dahil ma-pride tayo, ayaw natin na tayo po pinagsasabihan, ayaw natin na tanggapin na tayo po ay mali. Pero sa harapan ng Lord, tandaan natin, makapid, laging tama po ang ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kailangan po, makapid, sa ating buhay tayo po ay magpakumbaba. Kinakailangan tayo po ay manumbalik sa ating Panginoon. Kaya sabi po ng Panginoon sa pamagitan po, amen, na 2 Chronicle chapter 7 verse 14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land. Ito po yung pangako ng Diyos, amen, sa ating buhay. Bago tayo mapay-restore ng Lord, amen, kailangan sa ating buhay, tayo po yung magpursigi na tayo po ay lumapit, manumbalik sa ating Panginoon, na may pagpakumbaba, na tayo po ay dumalangin sa ating Panginoon, at tayo po ay siyasatin natin ang ating buhay, na tayo po ay aminin natin na tayo po ay nagkasala sa ating Panginoon. Si Haring David, makapid, ay nagkasala sa Panginoon. Sa kanyang buhay, sa pagkakasala po niya, hindi po siya naging masaya. Bagkus ay meron siyang tinatawag na desire na siya po ay makapanumbalik sa Panginoon. Kaya lang hindi po niya alam kung kailan po siya mag-start. Pero salamat na ginamit po yung propeta Nathan, na kung saan siya po ay kinausap. At nung malaman po ni David na siya po ay napagtanto niya sa kanyang sarili
na siya po ay nagkasala sa Panginoon, siya po ay nagpakumbaba. Kaya yung Psalms 51, amen, ang sabi po na verse 3, For I acknowledge my transgression and my sin is ever before me. Against thee only I have sinned and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. Tunay po mga kapatid sa ating buhay, kailangan kilalanin po natin sa ating buhay na tayo po ay nagkakamali, tayo po ay nagkakasala sa ating Panginoon. Sapagkat yung kasalanan po yung nagiging dahilan kung bakit po tayo ay napawalay sa ating Panginoon. Kaya kinakailangan i-restore po natin ang ating relationship sa ating Panginoon. At ang una po natin gagawin, tayo po ay magsiyasat sa ating sarili. Tayo po ay dumalangin at magpakumbaba sa harapan po ng Panginoon. Kaya randam po ni David yung kanyang kakulangan. Kaya sabi po ni David, Created me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Tunay po, pag tayo po ay nawawala na sa Panginoon, nawawala din po yung kagalakan. At posible rin po mawala yung ating kaligtasan. Kaya kinakailangan tayo po ay manumbalik sa ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin. Amen. At kailangan mapayad sa ating buhay, amen, maunawaan po natin ang restoration talaga ng Panginoon. Bago po makakilos ang ating Panginoon, kinakailangan maramdaman po natin sa ating puso na tayo po ay malaki ang pagkukulang sa harapan ng ating Panginoon. At doon naman sa mga tao na kung saan ay hindi naman siguro nagkasala sa Panginoon, pero bakit? May mga pagkakataon na dumadanas sila ng mga buhay na kung saan ay nagkakaroon sila ng mga problema. Amen. Sa ating buhay, pag tayo po wala ng problema, amen, tayo po ay abnormal. Normal po sa isang tao na kung saan sabi nga ni Job, ang isang lalaki na isinilang sa sinapupunan ng isang babae, pagkalipas ng ilang araw, ito ay punong-puno ng kabagabagan. Ibig sabihin, lahat tayo po dumadaan sa ganitong mga problema, mapait. Pero ang kagandahan, mapait, ang sabi ng Panginoon sa Joel chapter 2, verse 25, And I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm, and the caterpillar, and the palmerworm, my great army, which I sent among you. At sabi sa verse 26, And ye shall eat in plenty, and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, that hath deal wondrously with you, and my people shall never be ashamed. Sa ating buhay, pangako ng Panginoon, i-restore tayo ng Panginoon. Tayo po ay isasauli, panunumbalik ng ating Panginoon yung mga bagay na kung saan ay nangawala sa ating mapahid. Kaya sa ating buhay mapahid, God restore what was lost. Amen. Na kung saan yung mga opportunities, blessing na nangawala sa atin, na hindi po natin natanggap, amen, o posibleng inagaw, amen, ibabalik po ito ng ating Panginoon. Remember, amen, di po ba si Job, amen, makikita po natin, amen, lahat ng bagay po, lahat ng kanyang mga alagang hayop, maging ang kanyang mga tauhan, maging ang kanyang mga anak po ay nangawala, amen, nangamatay. At the same time, siya po ay nanatili po sa harapan ng Lord, at sabi niya doon sa kanyang buhay, kung siya'y nagkasala sa Panginoon, siya po ay patawarin. At sa ito, makikita po natin yung mga bagay na kung saan naging matibay po si Job. Sabi niya, ako man ay subukin, pero ako'y mananatiling dalisay na ginto sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya nga, dumating sa buhay po ni Job na kung saan naranasan po niya na siya po ay mawalan, amen, ng kayamanan na kung saan, sabihin natin, pinakamahirap po sa isang bagay na matagal mo pinaghirapan, ta sa isang iglap lang, bigla ka pong na-bankrupt katulad po ni Job. Pero alam niyo, kapatid, amen, tama po yung sabi ng Panginoon, i-restore ng Lord lahat ng wala sa buhay po natin, amen. Kaya nung dumating ang time, amen, ako sa pinagpala siya muli ng Panginoon, sabi na ng Biblia na ating binasa, si Job ay doble ang ibinalik na pagpapala ng Diyos sa kanyang mga kabuhayan, maging sa kanyang mga alagang hayop. At sabi doon, maging ang kanyang mga anak, amen, mga pawang magaganda at wala pong katulad.
Sa ating buhay, anuman ang nawala sa iyo, maaring opportunity, amen, maaring pagpapala, maaring mga bagay na kusan ay hinahangad mo, pero tandaan niyo kapatid, anumang bagay na nangawala sa iyo, ibabalik po ng ating Panginoon. Na kung saan lalo pag ikaw po'y pumapasok sa ministry, ang dami mong give up alang-alang sa ating Panginoon, ang ganda ng trabaho mo, na kung saan ay kumikita ka ng dolyar, ikaw po ay masasabi natin kapatid na kung hindi mo siguro give up yung trabaho mo sa ibang bansa, maaring ikaw ngayon ay milyonaryo. Amen. Pero salamat sa Panginoon, amen, na kung saan ay makikita natin anumang bagay na kung saan mga opportunities sana na ikaw po ay uunlad, tapos pinagpalit mo sa ministry na Panginoon, tanda mo kapatid, hindi po natutulog ang Panginoon. Siya po ay lagi pong nandyan, nakasama mo, na magugulat ka kapatid, na kahit ikaw ay walang trabaho, wala kang pinagkukunan ng pagkakitaan, pero magugulat ka kapatid. Amen. Ang Panginoon, siya po yung provider na kung saan nire-restore niya yung mga bagay na kung saan ay nangawala sa atin at gumagamit ang Panginoon para ibalik sa atin yung mga bagay na kung saan ay ating sinacrifice sa harapan po ng ating dakilang Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, salamat sa Panginoon dahil napakabuti po ng ating dakilang Panginoon na ating pinaglilingkuran. Amen. Kaya minsan sa buhay po natin, kapatid, may mga bagay na kung saan ay ibabalik talaga ng Panginoon Yung dating natatabangan ka sa paglilingkod sa Diyos, muli ka pag-aalabin ng Lord once na ikaw po ay lumapit po sa ating Panginoon. Kaya minsan sa ating buhay kapatid, ang problema lang po talaga kung bakit tayo po ay hindi ma-restore ng Lord kasi may mga pride tayo na kinakailangan ibaba natin. May mga pride tayo na ayaw natin masaling, amen, para sa ating buhay kapatid. At sabi nga ng ating Panginoon sa pamagitan po ni David, for He satisfied the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. Ipapakita ng Panginoon sa atin, amen, yung mga bagay na kusan ay nawala sa atin, amen. Lahat ng bagay po ay kayang ibigay po ng ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Mapalad tayo kapatid sapagkat ang ating Diyos ay restorer ng ating buhay. Kaya nga sabi po doon kay Ruth, amen, kay Ruth, amen, sabi niya doon, ang Panginoon po yung restorer ng ating buhay, na kung saan kung tayo po'y nawala ng direksyon, ang Panginoon po ay magbibigay ng direksyon sa ating buhay. Higit sa lahat mga kapatid, amen, pag tayo po'y nakapanumbalik na sa Panginoon, pinakamahirap nga talaga manumbalik Pero salamat sa Lord, amen. Alam niyo mga kapatid, ang secret talaga para tayo makapanumbalik sa Lord. Pag sa tingin mo kapatid, tinatabangan ka na maglingkod sa Diyos, mas lalo mong pag-alabin ang paglilingkod mo sa ating Panginoon. Kung sa tingin mo kapatid, yung pananalangin mo ay para bang nagpapahirap sa iyo, manalangin ka rin ng manalangin sapagkat dumarating talaga sa buhay po natin na minsan tayo po ay nanlalamig. At sa ating buhay kapatid, kung titingnan po natin ang kabutihan ng Panginoon, tayo po ay tatanggalin ng Diyos yung ating mga bagay na ating kahiyan na kung saan dahil po sa ating pagtalikod sa Panginoon, maaari kapatid na kung saan dumating ang panahon na tayo po ay nag-backslide. Pero may mga pagkakataon, amen, na minsan tandaan po natin, kaya tayong i-restore ng Lord, gagawa ng paraan ang Diyos para tayo po ay makapanumbalik, para tayo po ay ibalik ng Panginoon sa kanyang harapan. At the same time, kung titingnan po natin, amen, pag tayo po ay naibalik na ng Panginoon, pag tayo po ay ni-restore ng Diyos ang ating buhay, pananampalataya, paglilingkod sa Panginoon, naranasan mo yung mga bagay na kung saan ay yung mga negatibong mga bagay na kung saan na ayaw mo noon pero nangyayari makapid na dahil tayo po ay nawala sa Panginoon. Pero darating ang time, muli kang i-restore ng Lord. Amen. Hindi ko alam kung kailan, basta importante po, darating ang tamang panahon na kung isang araw po, kakausapin ka po ng ating Panginoon, ipapaalala sa iyo ng Diyos yung mga bagay na kung saan ikaw po ay nagkulang sa harapan ng Panginoon. Darating ang time na sa buhay natin, kapatid, amen, muli natin mararamdaman ang ating kauhawan sa salita po ng ating Panginoon. At dito natin makikita, kapatid, amen, unti-unting nire-restore ng ating Panginoon
yung ating relationship sa Panginoon, na kung saan yung mga bagay na nangawala sa atin, muling pinapalitan ng Panginoon, ibinabalik sa atin. Amen. At sa same time, mga kapatid, makikita mo yung buhay mo na kung saan ay nawala sa Panginoon, pero ngayon makikita mo muli ang iyong sarili na kung saan ikaw po ay isang magandang patutuo sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, kapatid, amen, huwag tayong mahiya na aminin na minsan tayo po ay nalalamig kay Lord. Na minsan dumarating ang time na para bang gusto mo nang bumigay ang iyong pananampalataya, pero tandaan nyo, may Diyos na kung saan ay nagtatala ng ating mga ginagawa, na yung mga record noon na kung saan ay ating ginawa, na kung saan ay pawang kabutihan, makikita rin po natin pagdating ng time, amen, yung kabutihan na yung itinanim noon, aani ka rin ng kabutihan sa harapan ng ating Panginoon. Lahat ng bagay na nawala sa iyo, tandaan mo, kapatid, ibabalik, isasauli ng ating Panginoon. Kung ikaw po'y nawala sa harapan ng Lord, ibabalik ka ng Diyos sa kanyang harapan, anumang panahon, anumang sitwasyon, amen, anumang kalagayan. Tandaan natin, kapatid, ang Panginoon ay napakabuti po sa atin. Our God is the great restorer ng ating buhay. Amen. Kaya nga, kung ikaw po ay dumaraan sa ganitong mga bagay, tandaan mo, lumapit ka lang sa Panginoon. Tayo po ay laging manalangin sa Panginoon at tayo po ay magpasiyasat sa ating Panginoon. Kaya nga sabi, mga kapatid, na salita ng Panginoon, ito yung last na aking basahin, kapatid. 2 Chronicle chapter 7 verse 14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanyang masamang mga lakad, akin nga didinggin sa langit at nagpagpapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ibig sabihin, kapatid, amen, pag tayo po ay lumapit na sa Panginoon at tayo po ay nagpakumbaba, i-restore ng Lord lahat ng bagay po na nangawala sa atin. Kung ikaw ay nawalan ng tinatawag na mga bagay na importante sa iyo, tandaan mo, ang Panginoon, siya rin po yung magre-restore lahat ng bagay na nawala sa iyo, isasauli, ibabalik, at higit sa lahat. Amen. Muling ipagkakaloob sa iyo ng ating Panginoon yung mga bagay na kung saan ay nakawala sa iyo. Kung nawala yung anointing sa iyo, amen, ibabalik yan ng Panginoon. Kung ikaw po, kapatid, ay nawala yung tinatawag na gift of healing mo, tanda mo, i-restore ng Lord. Amen. Kaya nga napakabuti ng Lord. Huwag nating hayaan na tayo po ay mawalay sa presence po ng ating Panginoon. Our God is the God of restoration, and our God is the restorer of our life. Babaguhin, 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 at patuloy tayong babaguhin ng ating Panginoon hanggang sa tayo po ay maging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Panginoon. God is our restorer.